Isang beses bago lang, sasabihin ko sa inyo, ito nangyari, ito totoo. Oh, totoo ha? Umuwi siya sa bahay, ang laki nung black eye niya. Hala! Hala, ang laki ng black eye. Sasabihin na naman ng kababayan ng mga bangag na sinuntok ito ni VP Sara. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yari mga babayan, no? Si VP Sara, sinapakang asawa, ayun, black eye. Nako, gaano kaya ito totoo? So yan mga babayan, preview pa lang napanood nyo. Kung gusto mo makimarites at mapanood nyo kung ano ang paliwanag ni VP Sara at ngayon ay pinagpipestahan ng mga tanso vlogger na ang asawa ni VP Sara ay may black eye. Nako, makipanood tayo mamaya. Sa video mapapanood nyo, makipanood tayo sa ating kaibigan na DDS na si Pinoy Views and Opinion. So subscribe nyo siya. Siyempre doon natin panonoorin yung full video. So ngayon, kasalita lang muna ng kaunti mga kababayan before papunta tayo doon sa mismong issue. So ito dito, no, ang masasabi ko lang po dito siyempre ay pinagpipestahan. So ginagawa ng mga issue itong lumabas na may black eye yung si Mans Carpio, no, yung asawa ni BP Sara. So, gaano kaya ito totoo mga babayan? Siyempre, si BP Inday, matapang yan. Baka ng babae itong asawa ni BP Sara, sinapak, no? O kaya ay mayroong hindi magandang nagawa, sinapak. Alam niyo naman si BP Sara, matapang yan. Kaya dapat maging presidente sa 2028. Di ba? Ano ba yung sabi ni Tatay Digong? Mas matapang si Inday kaysa sa akin. So ano dapat ang magandang presidente lalo sa ganitong panahon na maraming korupsyon at maraming mga demonyong kawatan, maraming buhaya? Ano dapat na presidente? Yung matapang, hindi yung pakami-kami, hindi lang yung paganong-ganon, ha? O alam nyo na, sa 2028 mga babayan. At ngayon pa lang, mga kandidato na tayo na huwag kakalimutan, syempre, alam ko naman, Mare, no? Ano palagay mo? Panalo tayo sa 2028, si BP Inday? At ang siyempre yung dating PDP laban ay dapat sila ay maging makaupo, no, 'di ba? Natalo sila, 'di ba? Ang lakas ng ating survey pero bagsak. Siyempre ando si Garcia no? Hayaan niyo pag nanalo tayo ay tanggalin natin si Garcia. Si Ombudsman tanggalin natin 'yan. Si Boying. Nako. May kinikilingan si Boying Puro papogi puro announce ng announce pero yung pag-announce niya ay peke naman pala. Di ba? Marami siyang mga sinabi sa media na hindi naman pala totoo, di ba? May warrant pa rin si Bato, wala naman pala. Di ba? Puro pananakot mga babayan. Dito, balik tayo dito sa ating issue. So mga babayan, panoorin nyo hanggang sa dulo kasi sa dulo ng video na to, merong napakalupit na pasabog si Inday Sara sa mga NPA. Nako, ano kaya yung pasabog na yun mga kumare? No, ngayon pa lang ay binabanatan na ni BP Sara itong mga NPA na mga wala namang mga ginawa kung hindi ay manggulo, no? Wala biruin mo ba naman nasa Senado na ba naman yung NPA Di ba? Wala na sa bundok, nandiyan sa Senado. Kaya manggugulo na lang yan. May balak pa ang tumakbo ng presidente. Tatakbo sila. Pwede silang tumakbo pero wala naman silang boto. Alam nyo na yan mga kumare, mga kumpare ko dyan. So ganito, umpisa natin to, yung paliwanag ni BP sa Inday, kung bakit nagka-black eye itong kanyang asawa na si Mans Carpio, no? Totoo nga ba na sinapak, no? Binugbog ni Inday Sara ang kanyang asawa, no? Okay na magusga, panoorin nyo mga babayan hanggang sa dulo ha, tapos subscribe nyo si tropa ang Pinoy Views and Opinion. Ano pang hinihintay natin boy? Ang daldal mo. Simula yan, tara panoorin natin. Dali, ano kaya totoo to? Totoo ba to o hindi? Tara, bugbog ba o hindi? Tara, let's go boy! Ito nangyari, ito totoo. Oh, totoo ha? Umuwi siya sa bahay, ang laki nung black eye niya. Hala! Hala, ang laki ng black eye. Sasabihin na naman ng kababayan ng mga bangag na sinuntok ito ni VP Sara. May black eye ang kanyang asawa mga kababayan ha, si Mans Carpio. Anong nangyari pala VP Inday? Panoorin po natin mga kababayan ha. Alam nyo, Ito yung kwento ha. Aking anak, Ang tawa ni VP Inday Sabi niya, huwag niyo ako pagbintagan ha. Hindi ako ang nagpa-black eye nun. aking anak ay
naglalaro ng basketball. Ang anak ko ay 12 years old, grade Basketball. 7 siya. So, mahilig siya sa basketball. Yes to sports, no to drugs. Oh. Yung anak ni Bangag, mga kababayan, anong nilalaro? Nagkaroon siya ng hilig sa basketball dahil ang asawa ko ay mahilig din sa basketball. Wow. Ngayon, ang part-time na trabaho ng asawa ko ay manager ng Lasal team. Naglalaro sa UAAP. Bongga! Yun Magaling pala ang kanyang asawang mga kababayan, basketball. yung kanyang part-time na trabaho. At 3 years old, 4 years old pa lang yung anak ko na lalaki, ay pinasimulan na siya ng kanyang tatay na sumali ng basketball clinic, 3 araw sa summer, basketball. 1 linggo 3 years old pa lang, 4 years old. Pero in fairness, mga kababayan, ang galing. MVP. sa summer. Tapos naglalaro sila sa computer ng basketball. Nanonood sila ng NBA, nanonood sila ng Philippine bata Games, pa lang, tinry na. nanonood sila ng UAAP. At doon siya nagkaroon ng interest sa basketball, yung aking anak. Na kung makikita nyo, minsan lumalabas siya sa social media, makikita nyo siya. Meron siyang skill, natural skill sa basketball na tinatanong ko lagi ang aking asawa. Sabi ko, alam mo, ikaw, hindi ka marunong at magaling mag-basketball. Ay, bakit naging coach? Oh? Magaling lang mag-coach, mga kababayan, pero sa basketball, ang mukha ni Bibi Indayo. Hindi daw magaling si Man Scarpio sa basketball. Nagtataka lang talaga ako paano ka nagkaroon ng anak na magaling Basketball. basketball. Siya ang coach eh. Yung coach kasi, mga kababayan, ang kanilang taglay na galing nasa isip. Mga strategy. Hinohone nila, mga kababayan, ang isang player. Pero sa pisikalan, mga kababayan, usually, hindi yan sila masyadong magaling. Kasi alam nyo yung asawa ko, gustong-gusto talaga niya maglaro ng basketball. Pero yung basketball talaga ayaw siya. Isang beses bago lang. Oh! Bakit nagka-black eye? Sabihin ko sa inyo, ito nangyari, ito Bakit totoo. nagka-black eye? Umuwi siya sa bahay, ang laki nung black eye niya. Ang laki ng black eye. Sinong sumuntok? Nagulat ako. Sinong sumuntok? Anong nangyari sa'yo? Laki ng black eye dito. Na black eye talaga? Sabi niya, nasiko ako. Nasiko pala. Akala natin kagaya ng sheriff, mga kababayan, na na jombag. Sa basketball. Kasi naglaro siya Sinong sumiko? Baka anti-Duterte, baka bangagan yung sumiko. sa Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter. So meron sila. Taga-IBP. Marami pa namang mga bangagan dyan, mga makakaliwa dyan sa IBP, mga Mga kababayan. lawyers lahat, mga abogado lahat naglalaro ng basketball. Baka si nasiko Nadia. siya. Nagulat ako. Sabi niya, siko ako. Nasiko lang pala. Akala natin sinuntok. Mura. Yung batang abogado na yun, hindi marunong ng basketball. Minura daw. Jutan Ginemes, yung batang abogado na rin, hindi marunong mag-basketball. Sabi ko, baka siguro kayong dalawaan hindi marunong maglaro ng basketball. At sinasabi ko sa kanya, Hindi naman hindi marunong. Pero hindi lang masyadong kagalingan siguro, mga kababayan, di ba? Talento yan eh. Hindi lahat nabibigyan ng magandang talento. ang tagal na wala nung Ang tagal na wala ng black eye. niya. So sabi ko sa kanya, pag lumabas ka ha, sabihin mo talaga Baka na dahil pagbintangan yan ka. sa basketball. Kasi baka isipin ng mga Isipin na mga malilikot ang utak. tao, sinuntok kita. Kagaya ng sheriff. Ang sheriff nagka-black eye din, mga kababayan. So, sabi ko sa kanya, yan ang mga senyales galing sa langit Sa na langit. hindi ka basketball player. Ikaw ay team manager lamang. Hanggang dyan ka na lang. Manood ka ng basketball, mag-cheer ka ng basketball. Pero, sabi ko nga, Ay, doon na lang tayo sa anak. influensyado niya, yung influence niya sa basketball doon sa anak ko, naging Nagbunga. naging passion, interest MVP. ng anak ko yung MVP. basketball. So itong anak ko, ang problema sa kanya,
ay pag nagtitraining, meron siyang training, inaano siya ng tatay niya, nandyan na yung trainer mo, nandyan na yung coach mo, mag-training ka na. Hindi ko alam, siguro ang coach ay anak ito ni Inday Sara. So pag sinabi ng bata na ayaw ko na, tumitigil yung training. Tumitigil yung coach. Natatakot at So coach. sabi ko sa kanya, hindi ganyan ang Training. training. Hindi Malakas ang ganyan hangin, ang no? paglalaro ng basketball na pag sinabi mo, ayaw ko na, ay titigil na ang lahat. So sabi ko sa kanya, sayang yung interest mo na matuto kung titigil lang ka lang din. So sabi ko sa kanya, ngayong summer darating, hanap tayo ng magti-train sa'yo na sa ibang lugar. Hindi kung saan ikaw ang nasusunod. Ayan. Doon tayo sa kung saan Yung mga stricto. yung trainer at yung coach mo ang nasusunod. Sa tatay na lang. So naghahanap ako sa internet, nagre-research ako. Dami ko nang natutunan sa basketball, no? Kahit ako, pwede na siguro akong maglaro ng basketball. Imagine mo, sobrang kakahanap ko ng mga Kawawa ang baka magka-black eye ang kalaban. basketball training program. Nalaman ko na kapag pala ikaw ay mag-shoot, yung Kamay? siko Asiko. ay hindi dapat bumaba dito sa baba ng iyong bewang. Pero kailangan mo din ibaba yung tuhod. At merong point na dito sa taas na kailangan mo na bitawan ang bola kasi pag hindi mo siya binitawan dito sa height na ito ay hindi na talaga siya masushoot mo. Meron na akong mag-antay ka, Mayor, gagawa na ako ng team. Grabe makatawa ha. Meron tayong guest dito na parte ng Philippine team ng basketball. Basketball. Maglaro Na tayo ng Player ng basketball. team, Mayor. Ano ang pangalan ng team mo, Mayor? Mindoro Tamaraw. Tama raw. So- Tapos kina BP Inday, Davao Eagles. Alam ko may At yung sa Ilocos na mga kababayan ni na Marcos, Batak, Davao Ilocos. Eagles na kasi, Batak pala Batak, Ilocos Norte. no? Pag-iisip, baka Davao Durian Eagles. Yan yung team ko. Grabe. Yeah. Hindi ka nga kumakain ng durian. Si BP Inday, mga kababayan, hindi siya kumakain ng durian. Siya lang siguro ang taga Davao na hindi kumakain ng durian. Davao Durian Eagles. Or kasi monkey eating eagle yan, diba? Matching eating eagle. Durian eating eagle. Durian eating Davao eagle. Durian eating eagle team. Ang dami Sige. ko nang nalaman. Nag-research ako kasi nasasayangan ako sa kanya ba? Gusto naman niya. Ang problema kasi, hindi kami makahanap ng coach na tinutulak siya ba? Sige, Mayor. Dumating na ako sa punto na sinabi ko na doon sa kaibigan ko na ako na lang ang magti-trainer sa kanya. Ako ng mga drills na ginagawa ng isang player. So, Lalong yan, hindi magaganahan. Iba kasi yung mga bata ngayon, mga kababayan, kapag under the parents, parang naging spoiled. anak ko, sabi naman niya, Mama, ayoko kasi bumiyahe, ayoko ng malayo, gusto ko lang dito. Ganyan. So sabi ko, sige, maghanap tayo sa mga kapitbahay natin. So naghanap ako sa Kapitbahay. Southeast Asia, sa ASEAN na mga basketball programs. And Sino nakita? hulaan ninyo, Huwag mo sabihin si Manny Pacquiao. kaka-research ko, nalaman ko ang mga pinakamagaling na basketball players. Hindi man training program, pero pinakamagaling na basketball players. Hulaan ninyo sa Southeast Asia, sino? Sino? Ha? Southeast Asia? Ano ka ba? Norman, you don't know your world geography, ha? Southeast Southeast Asia. Asia. Sino? Philippines. Ang Philippines. Magugulat kayo. Sino? Pilipinas ang pinakamagaling na mga basketball Baka ang gumawa ng niyan na article na yan is Pinoy din. players. Ang sumunod, Indonesians. Sila ang pangalawa lang sila sa mga pinaka... So sabi ko, so babalik din pala tayo sa
Filipino trainers. So yan po yung kahalagahan. Filipino trainers. Noong Magaling talaga ang facility Pilipinas na ito. mga kababayan, pero kulang lang tayo sa support. Dahil, alam niyo na bakit, kurakot eh. Na hindi pa tapos dahil nakita ko, sabi ko kay Sir Christopher kanina, Sir, ang tangkad naman ng mga players ninyo kasi ang taas ng ring ninyo. Sabi ko, believe naman ako sa tigapola, sa height ng ninyo. So, sabi ko sa kanya, sabi ko, Sir, ayusin ko yan. Sabi niya, okay, sige. Tapos sabi ko, Sir, paano ito? Mauubusan tayo ng basketball player nito kasi masushoot yung basketball player natin dito sa gilid. Sa baba na natin pupulutin ng mga players nito. So sabi ko, Sir, lagyan natin ng kural sa bakod. Bakod, kural. Ng harang. Sabi ko, Sir, lagyan natin ng harang ha. Ako na bahala, sabi ni Sir. Diba? Kasi hindi tayo makapaglaro ng maayos nito kasi titigil ka dyan eh. Kasi matatakot ka mahulog. Tapos kung sobrang gigil naman yung bata. Yung dyan, mga kababayan, Kasi inaugurate si VP Inday, mga kababayan, ng parang function hall with basketball court, mga kababayan. Doon na Sa talaga Mindoro. pupulutin yung bata. So, iyon ang sinasabi ko. I'm stressing the importance of spaces like this for our learners. Kasi this is where dreams will be made. Dreams Dito will be yun, made. magsisimula. Yung anak ko, wala man siyang pangarap na maglaro ng basketball, pero inano siya ng tatay niya. Dahil sa tatay na Dinala siya doon napablack sa paglalaro ng basketball. Yung mga lugar na ganito, walang plano. Sa lahat ba naman, sa mata pa talaga siya tamaan, mga kababayan. Tapos makikita pa ng mga tao na nagka-black eye. Iisipin ng mga bangag, mga kababayan, na sinuntok na naman ni Sarah. Gagawan-gawan na naman kwento, mga Yung kababayan. bata. Pero pag nakita niya, pwede ako maglaro dito. At natuto niyang mahalin yung laro. Mangangarap na siya na Pangarap mas mataas na pa sa bituin. kung ano yung nakikita niya sa kanyang komunidad. Yan din yung sinasabi ko lagi sa ating mga mag-aaral na kahalagahan ng edukasyon. Na noong nandito ako, hindi ko lang maalala kung meron akong grade na nakausap, na pinaintindi ko. At lagi kong sinasabi, ito yung pinakasimple na pagpapaintindi sa mga bata kung ano yung kahalagahan ng pag-upo ninyo dyan sa classroom. Na alam mo, araw-araw napapagod ka na, araw-araw ayaw mo na makinig sa guro mo. Napapagod ka na sa dami ng kailangan mong gawin at isubmit. Matatapos lang Hindi din. mo na naiintindihan. Oy, mga Bakit- estudyante ha, ito tandaan nyo, matatapos lang din, mga kababayan, ng pag-aaral. Hindi yan panghabang buhay. Ka-graduate din kayo. Isasubmit ito. Ano bang tulong nito sa buhay ko na pinasimpleng formula kung bakit kailangan pumasok dyan sa loob ng Lalong-lalo na yung mga kababayan, kolehiyo. Yan ang pinaka-importante, mga kababayan, dahil yan ang magde-define ng iyong buhay later on. So, yung nagsasabi, mga kababayan, tamad ako, ayoko ng nakakapagod mag-aral. Lalong-lalo na yung mga kababayan, afford sana tapos ayaw mag-aral ng kolehiyo ng 4 years. 4 na taon lang naman yan eh. And that will define your the rest of your life. Yung 4 na taon na yan, mga kababayan, napakalaking epekto niyan sa iyong buhay later on. Malamang ang 4 na taon na sasayangin mo rin ang buong buhay mo niyan. Kung hindi mo yan sasakripisyohan. paaralan. Dahil laging sinasabi sa atin ng mga magulang natin, 'di ba? Kailangan mag-aral ng mabuti para Dahil laging ako, mag-aaral lagi na lang para- ako. May advertise sa ganyan. Si Tolitz, Tolitz. ano daw? Ang Ano buhay daw? ay bumuti. Weather lang. Pero Mahal paano bumubuti ang buhay kung ikaw ay nag-aral ng maayos?
Magkakatrabaho ka ng ano Diba? eh. Nag-aral ka ng maayos, Meron ka buti profession. ang buhay mo. Oh. Pero paano nangyayari yon? Pag nag-aral ka ng maayos, ikaw ay nagtatapos ng pag-aaral. Nagtatapos ka ng pag-aaral kasi naging masipag ka. At kapag ikaw ay nagtapos ng pag-aaral, ano nangyayari sa'yo? Nagkakaroon ng trabaho. Kasi ano bang kailangan natin sa trabaho? Yung kapitbahay Pera. namin, hindi naman nagtrabaho, hindi naman siya namatay. So anong kahalagahan ng trabaho sa buhay natin? Trabaho, negosyo, pangkabuhayan. Anong Magkakaroon ka ng income. Dahil lahat ngayon mga kababayan, kailangan ng pera. kahalagahan nun? Kapag may trabaho, merong pera. Kaya bumubuti ang buhay. Wala na kasing libre ngayon Kailangan din maintindihan ng mga bata na magkaiba yung trabaho ng natapos lang ng grade 3. At iba yung trabaho ng nakapagtapos ng isang kurso o propesyon. Kasi kapag ikaw ay nagtapos lang ng grade 3, ang nalalaman mo ay hindi kasing taas nung ikaw ay nakapagtapos ng pagiging guro or pagiging nurse or pagiging engineer. Yung trabaho din na kukuha mo kung ano-ano lang na nasa tabi-tabi. Minsan, merong trabaho, minsan walang trabaho. Pero kapag ikaw ay nakapagtapos ng propesyon, tulad ng sabihin natin nurse, mag-a-apply ka sa hospital o kung saan man merong pangangailangan ng isang nurse. At yun nagbibigay sa iyo ng seguridad ng trabaho at seguridad ng pera. Kaya importante ang pag-aaral mga kababayan. Kaya sinasabi nga ng marami na ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng isang magulang sa anak ay yung pag-aaral sa edukasyon. O sweldo. At yun ang nagpapaganda ng buhay. Kasi minsan yung mga bata, nakakalimutan na nila kung bakit sila umuupo dyan at nawawalan na sila ng interest. Hindi na ako papasok kasi wala naman yang epekto sa buhay ko ang No, walang epekto. Tapos habang buhay kang mga kababayan, magsisisi later on. Dahil yung sinasabing, hindi naman lahat ng tao dapat mag-aral dahil marami din daw mga kababayan ang hindi nag-aral na umasenso. Marami, pero kung iproportion mo mga kababayan, ilan lang yung umasenso talaga na hindi nakapag-aral. Sortehan lang yan. Pero generally, sana kasali ka sa yung maswerte, pero generally or mostly, yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral mga kababayan, andun talaga, hindi talaga umaasenso. Admit ng kung anong papel dahil nga nandun na lang ang nakikita nila ay nandun na lang sa kung ano yung nararamdaman nila noong araw na yon, yung panahon na yon. Kaya kailangan ng mga ganito na lugar para nabubuksan yung isip ng bata na meron akong pangarap at yun ang pagsisipagan ko na maabot ko para sa buhay ko. Buhay ko. Kaya sana itong pasilidad na ito, itong covered court na ito, ay dito magsimula ang inyong mga pangarap na makapagpabago sa inyong Buhay. buhay. At syempre, kami na mga kasama ang inyong mga magulang, ang inyong mga guro, magiging masaya kami para sa inyo dahil yung oportunidad na ibinigay namin, pagkakataon na ibinigay namin sa inyo ay nagbuga ng maganda para sa inyong buhay. Dahil itong itong lugar natin, Pola pala yung lugar nila. natin, ay inaalagaan lang namin para sa susunod na Henerasyon. kabataan, para sa susunod na henerasyon. At syempre, ang gusto Kaya namin ay si Tatay Digong mga kababayan is talagang nakikipaglaban siya sa illegal na droga dahil ang nabibiktima ay kabataan. Nakikipaglaban siya sa mga kriminal na ang binibiktima may kabataan. Tapos baliktad na ngayon mga kababayan. Pagbaba ni Tatay Digong na Diyos ko Lord, bumabatak na ang bumabatak mga kababayan. Diyos ko Lord. na maayos at handa yung susunod na henerasyon. Kaya din, sa dami-dami ng covered court na ibinigay ng ating mga donors sa buong Pilipinas,
ay pinili ko lang ang mga lugar na sa tingin ko, pinili ko lang na pumunta sa turnover sa mga lugar na sa tingin ko ay kailangan ko ulitin ang mensahe sa mga kabataan ng pagkakaroon ng pangarap at pagtatapos ng pag-aaral. Noong nakaraang linggo, nandoon ako sa Masbate. Isa sa mga paaralan nila doon, kalimot na ko din. Villahermosa Elementary School. Sino yan? Si Tintin? Elementary yun. Villahermosa Elementary School sa Kawayan, Masbate. Nandoon ako. Kalimot na ko, Tin. Kasi, Nakalimutan ko na, Tin. marami akong Sabi niya. napuntahan na lugar sa Masbate noong ako ay Education Secretary. Yung isang paaralan namin doon ay na-staffing ng NPA. Yan, So, mga nabarilan NPA. sila sa labas ng paaralan. So, kailangan namin puntahan yung lugar dahil Yan ang natatakot rason yung mga kung bakit bata galit si pumasok Sara sa NPA, mga school. kababayan. At natatakot din yung mga school personnel. So, kailangan namin pumunta doon, kausapin yung mga tao at kausapin yung mga bata na tutuloy. Tapos itong mga NPA, ang lakas ng loob ng mga kababayan, no? Pinagtatanggol daw nila ang mga mag-aaral, Diyos ko Lord, tapos in-strapping ang mga kababayan, paaralan. Yung pag-aaral. Sa loob man ng classroom o distance learning man lang muna pero tutuloy yung pag-aaral. At noong nakaraang December, dito lang, 2025, merong isang tiga Davao na namatay doon sa Masbate dahil sa enkwentro sa NPA. NPA na naman. Noong December Uubusin talaga yan ni VP Sara, mga kababayan, ng NPA nakausap ko yan. yung magulang. Nakausap ko sa video call dahil hindi man ako nakabisita doon sa kanyang burol. Nakausap ko sa video call yung mga magulang. At naramdaman ko yung sakit. Sara, pag ikaw na, ubusin mo NPA, Sara. Tapos, ubusin mo rin yung mga recruiter sa mga paaralan. Saka yung mga sumusuporta sa mga NPA, nagsusupply ng kanilang nagtupondo sa kanila. Lalong-lalo na yung sumisip-sip dyan, sa gobyerno. alam sa akin nung Sumisip-sip ng pera ng gobyerno para isupport sa NPA. magulang na namatay Ubusin yung mo, Sara. kanyang anak Ubusin sa mo. enkwentro. Noong nakaraang taon din, dito din sa Oriental Mindoro, ay namatay yung kaibigan ng aking anak. Isang opisyal na Grabe, namatay din sa enkwentro dito sa Baco, Oriental Mindoro. Kaya yung mga lugar na ganyan, yun yung binabalikan ko para ipaalala sa mga kabataan at lalong-lalo na sa mga magulang na huwag ninyong hayaan na madala yung inyong anak sa sa NPA. mga grupo na ang kanilang Ubos kayo, NPA. Humanda kayo, ubos kayo kay Sara. Mga hudas kayo. unsay tumong layunin ay karahasan. Karahasan. Dahil- Panggulo sa bayan. NPA, salot. Dahil kapag nadala yung NPA, anak, buwisit. dyan na magsisimula NPA, buwang. yung hindi natutupad ang pangarap. At dyan na rin nagsisimula na nagkakaroon ng problema ang pamilya. Kaya napakahalaga na gabayan natin yung ating mga learners, yung ating mga anak na ang responsibilidad ng isang bata ay pumasok sa paaralan. Yun lang ang kailangan gawin ng isang bata. At huwag kayong magpadala sa mga pakikipaglaban at pakikibaka. Huwad na pakikibaka. Lalong-lalo na kapag ang kanilang pamamaraan ay through violence o dahas. Kaya napakahalaga rin na mabigay ko ang mensahe na yan sa inyo. At syempre sa ating mga komunidad, ayaw man natin sumali dahil syempre ang gusto man lang natin ay makapagtrabaho tayo, makapaghanap buhay, yung ating mga anak makapasok sa paaralan ng walang nangyayari sa kanya, na safe sila. Sasabihin lang natin sa kanila na huwag dito,
sa lugar namin dahil ayaw namin ng gulo. Itaboy ninyo mga kababayan ng mga NPA. Tapos yung mga legal fronts nila, napasigaw-sigaw dyan sa kalye. Dalhan nyo rin ng megaphone. Kasi kapag nagkakaroon ng gulo, nasisira yung pangkabuhayan namin. Nasisira yung kapayapaan dito sa komunidad namin. Hindi naman namin sinasabi, kaming mga nasa gobyerno, hindi namin sinasabi na lumaban kayo sa kanila. Wag na. Hindi naman kayo kasali. Sasabihin nyo lang, wag dito sa lugar namin. Wag dito. Dahil Mga NPA, layas. magkakaroon ng Salot. gulo. Mawawala Alis. yung kapayapaan. Masisira yung pag-aaral ng mga bata. Bata. Ganun lang ka simple. Itaboy ang NPA. Kailangan nating sabihin sa mga grupo na, yun nga, ang sinasabi ko, dahas yung pamamaraan nila sa pakikipaglaban nila sa kanilang kausa. Unsay kausa sa Tagalog? Cause. Paniniwala. Ayun. Pakikibaka. Yun ang Ibaka, mga dahilan baboy. kung bakit bumalik ako dito sa Mindoro. Madami kaming mga in-endorse na mga Andyan din, no? Pumunta din ang mga kabataan party list dyan, mga kababayan, ng mga sinasabing ng recruit. Kapal na mga pagmumukha. covered courts pero Ginagamit mo mga kabataan. Kabataang salot na yan, mga kababayan. binalikan ko yung mga kailangan ko ulitin. Pwede na yung ikulong ba? Dahil more than 18 na yan, sinakulot, mga kababayan. Oh. Yung Sina mensahe Raulol Manuel. ng kapayapaan at kaunlaran. Dahil ang aking experience noong ako ay mayor ng Davao City, hindi talaga magkakaroon ng kaunlaran kung hindi mauuna yung kapayapaan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.